Eto mga kadunatics, bistado. Nung nakaraang rally kasi, may mga kabataang nanggulo. At even the palace itself mga kadunatics, nagsabi na ang mga nanggulo na kabataan ay mga supporters ng Marcos Resign, the group. Tayo lang yung nananawagan ng Marcos Resign mga kadunatics. So, talagang pinatungkol ni Castring, ang palengkera ng palasyo, sa atin. Pero mga kadunatics, nung naaresto na yung mga kabataan, alam nyo ba may dalawang congresswomen na bumisita. At alam nyo ba kung sino? Ito, panoorin natin mga kadunatics, ma-surprise kayo. Citizens Crime Watch iginit na hindi sila nanggulo sa kasagsagan ng mass protest noong September 21. Narito ang balita ni Prince Tripoli. Mariing kinundina ng Citizens Crime Watch ang panggugulo ng mga kabataang nakiisa sa kilos protesta noong Setyembre 21. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, karapatan ng bawat Pilipino na maglabas ng saloobin sa nangyayaring katiwalian sa gobyerno, ngunit hindi dapat basta-basta gagawa ng dahas. Base sa mga tagubilin na ipinalabas po namin sa lahat ng miyembro ng PDP at base na rin po sa aming Constitution and bylaws ng PDP ay kami po ay hindi gumagawa, hindi kami nag-encourage ng kahit anong uri ng karahasan sa anumang pagkakataon, lalong-lalo na sa mga mass actions po natin na ang amin pong laging sinasabi, batay na rin po sa mga panayam kong ibinigay nung mismong araw na yon, noong September 21, ay kami po ay laging nananawagan na maging payapa po tayo. Ang karapatang ating ginagamit ay nasa konstitusyon, the right to peaceably assemble. Sa nangyaring gulo sa pagitan ng rallyista at pulis, mahigit 200 katao ang naaresto sa Maynila, kung saan 73 sa kanila ay minor de edad. Itinanggi rin ni Topacio ang aligasyon na Duterte supporters ang nagsimula ng gulo sa kilos protesta. Yan pong paratang na yan ay hinugot po sa puwet yan. Paano naman po kami ang mag-uumpisa ng karahasan? Wala naman po sa mga footage. Kung titignan ninyo, yung aming hanay, maayos po ang aming pagmarcha mula sa Liwasang Bonifacio hanggang sa Mendiola. Sinabi naman ni Topacio na Ang nangyari kasi mga kadunatics, wait lang, malapit na tayo sa taong bumisita sa mga arrest. Ang News 5 everywhere na talagang alam naman natin na napaka-loyal sa palasyo na news media sa Pilipinas. News 5, ang sinabi nila, kaya nga nakarma yung reporter nila galing daw sa liwasan ang yung mga nanggulo. Yung sa liwasan mga kadunatics, yung mga maisog doon at ang grupo ni Topacio, Attorney Topacio. Kaya galit na galit yung mga tao sa reporter na yun. Nakita nyo naman yung video na yun, di ba? For sure. imbis sila ang imbestigahan sa nangyaring gulo, ay tignan-an niya ng mga kinaukulan ang mga sumusuporta sa mga kabataan na gumagawa ng gulo. Ang tingnan po nila, yung mga taong laging nagpo-promote ng violence, si Jerry De Gracio, diba? nag-post siya. Ano daw, justify daw yung ginawa ng mga tao kasi galit daw. Sino bang dumalaw dun sa mga naaresto? Hindi ba si Sara Ilago? Yung mga identified sa mga left-leaning organizations? Bakit sabihin titignan nila? Puro kapayapaan ang aming panawagan. Ayon sa MPD, tingnan nyo, Sara Ilago, bumisita sa mga kabataang nanggulo. Isa, mga kadunatics, di ba? Nakaitim. Palagi ang nakaitim yung mga rally nila na may pulang flag, mga kadunatics, indicating the CPP, NPA-NDF, mga kadunatics. Kaya eto, kabilang sa mga nagtungo para bisitahin ang mga naarestong kabataan ay sina Gabriela Women's Party List Representative Sara Ilago, Kabataan Party List Representative Rene Co, at tingnan nyo, ang demonyita sa kamara. Antonio Tino ng ACT Teachers Party List. Sa isang video, Si Kabataan Party List, Gabriela, at ACT Teacher Party List, lahat yan mga kadunatics, connected yan sa CPP, NPA, NDF. Okay. Tapos ngayon, yung paiimbestigahan,
yung supporters ng Duterte. Sila Atty. Topacio. Grabe! Diba? Saan yung hustisya? Saan? Talagang ando na mga kadonatics, may ebidensya na nagaling sa kanila, sila pala yung may kapakanan sa nanggulo nung isang araw. Itong mga, ay nako, ganyan katindi mga kadonatics. Ganyan katindi. Noong kasagsagan ng rally, makikita ang isang relista na nambugbog sa isang pulis na nakasuot ng damit na may logo. Ayun. Diba? Balik natin. Ayan. Kita ang isang relista na nambugbog sa isang pulis na nakasuot ng damit na may logo. Ayan, di ba? Look at that. That is a communist logo mga kadonatics. Ngayon, sino yung dapat imbestigahan? Dapat imbestigahan yung talagang mga kadonatics may kapakanan yan. Bakit ka bibisita doon kung hindi mo... yung dalawang yun mga kadonatics ay known to be Duterte's opposition talaga. Wala na talagang pag-asa. Ng CPP-NPA. At ano sa tingin niyo mga kadonatics? May hustisya ba sa Pilipinas ngayon? Talaga bang makakamit pa natin hustisya? Kasi sabi nila, yung mga tuta ni Marcos Jr. pwedeng i-bend yung batas para lang sa karamihan. Di ba? Wala na. May natanggap si Inday Sara Duterte na report galing sa Malacanang mga kadonatics. At itong report na to galing din sa The Hague, Philippine Embassy sa Netherlands. At ito yung sinabi mga kadonatics. Parang sa statement na to ni Inday Sara Duterte, talagang makikita mo na galit na siya. Galit na siya mga kadonatics. At ito, basahin natin. Nasa 3 paragraphs, pero worth it ang pagbasa dito mga kadonatics. Makikita mo yung the way she expresses herself through this statement mga kadonatics. Ay talagang galit na siya. At yung mga tao, obviously, galit na rin. Sabi ni Inday Sara dito mga kadonatics, according to her written statement, I have received a disturbing information from Malacanang that a report about former President Rodrigo Roa Duterte was submitted to the President Ferdinand Marcos Jr. May report daw by the Philippine Embassy in The Hague. Ooh. The officials entered the detention unit under the false pretense of conducting a welfare check mga kadonatics, and interviewed FPRRD. They said officials clearly abused the role of the detention unit concerning consular visits. See? Grabe mga kadonatics. Nagtangkang, no, actually nakapasok na at na-interview si Tatay Digong, pero yung sabi nila, welfare check. What the heck mga kadonatics, anong nangyari ngayon? Kawawa si Tatay Digong. Kawawa talaga. Grabe kahigpit sila doon sa pagbisita mga kadonatics. Minsan nga nahihirapan yung mga kamag-anak na bisitahin si Tatay Digong, tapos ganito, ito, nakapasok lang mga kadonatics. Ang dali. Marcos Jr., sobra ka na talaga. Grabe. Halos lahat ng mga kasamaang nangyayari ngayon mga kadonatics ay galing sa'yo. From the way you speak sa public, parang ikaw isang anghel talaga. He is conducting himself mga kadonatics as like an innocent guy. Natatandaan niyo yung sabi niya na kung hindi siya presidente, sasamahan niya mga tao na mag-rally. Kung hindi ka pa umok ng presidente, hindi mo sasabihin yun. At ito pa yung sabi niya mga kadonatics na nakapanglula talaga. Ano na ang nangyari sa bansang Pilipinas? What? Tanungin mo yan sa sarili mo. Kasi ikaw yung presidente. Ay nako. Alright. Since the month of March 11 kasi siya na-kidnap mga kadonatics, there has always been at least a family member or two that visit former President Duterte
almost every day precisely to guarantee the well-being and humane treatment. Di ba? Hindi na kailangan yung welfare treatment ng iba kasi from March till the present mga kadonatics ay talagang may nag-insure sa well-being ni Tatay Digong. Ay bakit pa nila kailangan ng iba? Di ba? The permission given by the ICC in allowing the agents of the very government that abducted FBRRD to intrude upon him without seeking permission from family members who are in The Hague places his life and safety in imminent danger. Diba? The ICC itself nag-allow na papasukin yung mga nag-check kuno sa well-being ni Tatay Digong pero nag-interview pala sa kanya. If such sham welfare checks are allowed to continue, then the ICC and the Philippine government must be prepared to answer. Talagang galit na si Inday Sara dito. Fully and directly for any harm that comes to the former President Duterte. Alam naman natin mga matatapang yung mga Dutertes, mga Donatics. Pag itong si Inday Sara Duterte, ginalit nyo na naman, humanda talaga kayo. Humanda. Humanda kayo. Kaya nga, should anything happen to Tatay Digong, to Tatay Digong mga kadonatics, Marcos Jr. Has to prepare himself for a possible dethronement mga kadonatics. Dethronement. Or maybe worse. Humanda talaga siya. Including, should the worst happen, his death and custody as a direct result of these intrusions. The false pretense of conducting a welfare check, these are nothing but orders of the President Marcos, disguised as a consular functions, and we strongly object to such visits. Di ba? Marcos Jr. Yung galit namin, nasa top na talaga, nasa ceiling na. As of now, wala kaming magawang necessary measure para maipakita talaga yan. But through a silent protest. Kasi kahit anong mangyari mga kadonatics, kahit anong mangyari, wala tayong laban sa kanya ngayon as of now. Kahit pa gaano tayo karami, lalabas, mag-rally, mag-riot, wala tayong laban kasi nga mga kadonatics, napakakapal ng mukha tong si Marcos Jr. Aarestuhin ka lang mga kadonatics ay baka worse, baka may mangyayari pa sa atin. Diba? Kaya nga always silent protest. At ayaw natin mga kadonatics mag-declare siya ng martial law. At ito ay delikado talaga. Baka dahil sa martial law na yan mga kadonatics, walang eleksyon na mangyayari sa 2028. At mananatili siya sa pwesto hanggang gusto niya. President Marcos should know that we have several overseas Filipinos around the world detained, distressed, abandoned, or neglected, who have not had the benefit of a single welfare check from the Philippine government. They need you, but you have failed them. Di ba? Bakit ka doon kay Tatay Digong mag-conduct ng welfare check? While in fact, every day may welfare check kay Tatay Digong. Mga tauhan ni Inday Sara Duterte. Ba't doon ka mag-conduct? While a lot of Filipino workers abroad, mga kadonatics, need this kind of assessment. But you have failed them. Wala kang ginawa. Natawa ka pa nung may namatay na may binitay sa Saudi Arabia. Wala talagang concern mga kadonatics. Nakakapangdula na may ganitong liderato tayo ngayon. And of course, kung galit tayo,
mas galit talaga yung family Duterte. At alam natin yan. Kaya relax lang muna tayo mga kadonatics. Ha? Relax lang muna tayo. Tingnan natin kung ano yung mga susunod na galaw ni Sara Duterte. Kasi she's also facing her own battle mga kadonatics. Alone. Through impeachment and some alleged cases mga kadonatics na nako, hindi naman napatunayan. Kawawang Pilipinas kung mahal. Sagsagan ng kampanya for presidency mga kadonatics. Grabe. Ay talagang pinaglaban natin itong presidente natin ngayon. Hindi natin napansin mga kadonatics na pinaglaban niya tayo. Lahat naman may katapusan. Lahat ng tyrant leaders mga kadonatics may masamang katapusan. Totoo. Look at back, read the history. Yung mga liderato na walang ginawa mga kadonatics kundi kasamaan lang. Halos lahat mga kadonatics. Nagtapos yung buhay nila, nagtapos yung liderato nila sa masamang paraan. Kaya Marcos Jr., it will not be good for you. Trust me. It will not. You may be enjoying in your cohorts at the moment. Anyway, thank you so much mga kadonatics. And please, comment down below. Babasahin natin yan. God bless you. Ingat palagi mga kadonatics. Huwag pagutom. Bye-bye.